Yan, tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa libro po ng awit. At nandito na po tayo sa chapter 28. At hindi talaga mawawala, 'di ba, sa atin yung paghanga dito po kay David, sapagkat kung merong isang tao na naging abala sa kanyang buhay, ay pwede nating mabanggit or masabi na isa itong si David, sa dami ng kanyang mga ginawa, sa dami ng kanyang alam mo yon, yung mga activity niya, mga activities niya sa bawat araw. Kahit nung hindi pa siya hari, ay nakakitaan na natin siya ng, alam mo yun, yung nakadocument yung kanyang buhay. Nakasulat yung bawat ginagawa niya. I don't know if you are doing this, pero may mga tao na gano'n, na sa bawat araw ay sinusulat po nila yung buhay nila, sinusulat nila kung ano yung mga plano nila, sinusulat nila yung mga yung anong tawag doon, yung kung saan sila pupunta, ano yung kanilang mga gagawin. It is not just to remind themselves about what they are going to do, mga kapatid. Pero itong si David, kaiba siya, no? Kasi sa lahat, halos sa lahat siguro ng tagpo ng buhay niya, kasi for 70 years na nabuhay siya, sabihin na natin na naging hari siya at the age of pwede nating sabihin kasi nasa bata pa siya noon, no? Ito ay mga estimation lang, mga 20 or mga 30, yung mga ganun ba na sa dami ng kanyang sa dami ng kanyang ginawa, talagang documented siya. Ang kaibahan lang nitong si David, makakakitaan po natin na sa bawat sinusulat niya na na tagpo doon po sa kanyang buhay, kahit sa mga panahon na nanghihina siya, sa mga panahon na nagtatagumpay siya, sa mga panahon na alam mo yun, yung nasasaktan siya, sa mga panahon na alam mo yun, yung natatakot siya. May mga ganun, di ba, na natagpo sa mga panahon na yung alam mo yun, yung inisahan siya or niloko siya, sa mga panahon na kasama niya yung kanyang mga tupa, mga ganun ba, sa mga panahon ng kanyang pakikidigma, lahat sinulat po niya, di ba, na ang kausap po niya, or it is really documented na alam mo yun, wala siyang ibang audience maliban sa Panginoon, no? Talagang nagsusulat siya ng patungkol sa buhay niya. Sino yung katulad po ni David sa atin, na sa lahat ng tagpo ng buhay niya ay hindi nawawala yung kanyang pagtawag sa Panginoon. Isinasatitik po niya ito sa pamamagitan ng awitin. Pero makikita po natin na it is very useful, di ba, sa kapanahunan po natin ngayon. Actually, never siguro inimagine itong si David na itong mga awitin po na ito ay papag-aralan, titignan ng napakarami pong mga henerasyon, no? So, yung being faithful pala sa atin pong buhay, being in connection sa Panginoon, yung alam mo, you will never know how many people are going to be blessed by your life kapag tayo po ay talagang nagsumikap na makasunod sa Panginoon, no? He just spent itong mga awitin po na ito, at inawit po niya mismo sa kanyang sarili, no? Inawit po niya ito sa Panginoon, no?
sinong tao lang talaga ang hindi mamamangha dito po kay David. Sa dami-dami ng mga kinukompose na mga awitin sa kapanahunan na iyon at maging sa kapanahunan po natin ngayon, pinili po ng Lord na yung mga awitin na kanya pong isinulat, sa kanya pong isinatitik, mostly, it is His testimony, inalaw po ng God to bless many people. Kahit sa kapanahon natin, mawala man tayo dito sa mundo, kapag hindi pa po dumating ang Panginoon, no? Marami pang mga generation ang darating, mga kapatid, at titignan, babasahin, papag-aralan, mapapagpala ang kanilang buhay sa pamamagitan po ng mga awitin po ng na ito, no? So hindi pala natin pwedeng i-underestimate yung pagsusulat, lalong-lalo na when it comes doon po sa commitment natin, doon sa connection natin sa Panginoon. So whether we write it sa atin, napaka high-tech na ngayon ng natin, ng buhay natin, no? Kasi sa isang sulat mo lang, sa isang click mo lang sa internet, thousands of people might might be able to read your message, to read your testimonies, to read kung ano yung isusulat po natin, no? May mga hindi man magla-likes diyan, pero binabasa nila, kasi ganyan din naman ako minsan, hindi ako minsan nagla-like, pero binabasa ko yung mga isinusulat, no? So napakalaking impact po noon, na sino po kaya, 'di ba, yung mga napagpala na na mga tao sa mundo sa pamamagitan din ng ating testimony or sa pamamagitan din ng ating pagsusulat ng patungkol sa Diyos. So itong chapter 28, very lang siya, very small lang siya compared sa ibang mga actually mga itong 31 medyo mahaba po siya, pero itong 28 titignan po natin kasi sabi po dito sa title, panalangin upang tulungan ng Diyos. Isusulat mo pa yun, David, yung panalangin mo, diba? Para tulungan ka ng Diyos. Oo, sinulat niya, diba? At nakaka-amaze sa Panginoon kasi inalaw po niya ito na makapasa doon sa canonization sapagkat ito ay importante, diba, sa Panginoon. Kahit pala yung mga panalangin, mga kapatid, binibigyan ding halaga, 'di ba, ng Diyos. At meron ding parts sa scripture na kahit doon po sa mga pagluha po natin, habang tayo po ay nanalangin, habang tayo po ay naglilingkod, yung ating service, 'di ba, sa Panginoon ay measured by God. Mini-measure po ito, 'di ba, ng Panginoon. So nakailang luha na po tayo, 'di ba? Hindi yung luha na sinaktan ka. Kundi yung luha talaga ng, alam mo yun, yung pakikipag-connect, 'di ba, sa Panginoon, no? So napakabuti lang talaga. Isa ito sa mga characteristic din ng Diyos na pinaglilingkuran natin na hindi natin po pwedeng ikumpara sa ibang mga dinudiyos, 'di ba, ng sanlibutan. So tignan natin dito 28 verse 1. Sabi dito, tagapagtanggol kong Yahweh. Tagapagtanggol kong Yahweh. So laging si Yahweh tagapagtanggol kong Yahweh. It is a prayer. Pero alam mo 'yon, sa mga panahon na ito, ano man po yung sitwasyon po ni David, pero sure siya, 'di ba? Assured siya na wala siyang ibang po pwedeng asahan na magtatanggol po sa kanya maliban kay Yahweh. Kasi kung si Yahweh nga naman yung tagapagtanggol mo, sinong pwedeng makatalo, 'di ba, sa Diyos po na ito. Kung tagapagtanggol mo si Yahweh, David, anong gagawin mo? Sabi dito, ako'y nananawagan. Tagapagtanggol kong si Yahweh, ako'y nananawagan. Kung titignan natin yung sana makabasa din tayo ng
kung may capacity tayo to read yung original na manuscript po nito, no? Yung original na composition po ng letter na ito. Kasi dito siyempre sa mga translation naghanap po sila, 'di ba, ng mga babagay na mga salita, no? Kung titingnan natin, may mga rhymes din po. Ano yung pagkaka-translate po nito sa Tagalog, pero hindi naman yun lumalayo doon sa talagang meaning ng pagkakasulat na binabasa po natin. Tagapagtanggol kong Yahweh, sabi ito, ako'y nananawagan. So kahit ano man yung tempo nito, paano man ito kinakanta, wala na tayong wala na tayong alam kung paano ito kantahin, pero mas matindi na yung message po nito ay pinag-aaralan po natin. Ito po yung inalaw, 'di ba, na malaman po natin sa kapanahunan natin ngayon. Bakit ka nananawagan, David? Sabi dito, sana'y iyong pakinggan itong aking karaingan. So sabi ko po kanina, 'di ba, nasa lahat ng tagpo ng buhay ni David, laging tumatawag siya sa Panginoon at laging sinasabi kung ano yung sitwasyon ng kanyang buhay. So whatever yung situation niya sa kapanahunan po na ito, hindi natin mabasa na sinabi niya, humingi ako ng advice sa ganito, sa ganyan, pero direkta palagi itong si David sa Panginoon. Meron siyang karaingan, kaya siya nananawagan. Gusto niya napakinggan siya nitong si Yahweh na kanyang tagapagtanggol. Tayo minsan, no? I don't know kung may mga situation po na ganito, kung directed ba yung ating pagtawag sa Panginoon. O nagsisik tayo ng sarili po nating mga diskarte, susolusyonan natin yung lahat. Diba, sa sarili natin, kahit magkanda, pagod po tayo. Pero si David, napakasarap na inuuna po niya ang Panginoon. No? Nagkakaroon po siya ng kapayapaan every time na kinakausap po niya ang Lord, no? Nakausap po niya yung Lord. I admit that there are times hindi ko alam kung nararanasan din po ninyo yun. Yung alam mo yun, yung very occupied yung isang araw. Tapos pag matutulog na, 'di ba, sa gabi, may mga instances na ganun, kaya hindi maganda yung manalangin na nakahiga, no? Kasi minsan sa prayer ko ay nagugulat ako kasi parang hindi tugma-tugma pala prayer na ng antok, no? Maganda na ang panalangin talaga, yung you are in the right mind, 'di ba? You are in the right position. Maganda rin yung ginagawa ng mga Hudyo, 'di ba, mga kapatid, na kapag nananalangin po sila, nagwi-wail po sila, no? Para dagdag dagdag laban sa antok. At the same time ay talagang pinapakita po nila, 'di ba, na talagang nagsasakripisyo po sila, nag-e-effort po sila, 'di ba, sa pananalangin. How much more to us, 'di ba, na alam mo 'yon, alam natin yung value ng prayer. Is really very powerful lang talaga siya. It is our way of communicating, 'di ba, sa Panginoon. So, sabi dito, kung katugunan ay hindi mo ibibigay, para na rin akong nasa daigdig ng mga patay. Kung katugunan, Lord, dito sa aking mga karaingan, hindi mo po ibibigay, para na rin akong patay. Nakakita na po ba kayo ng nananalangin na patay? Hindi yun makapanalangin. No, wala siyang pwedeng gawin. Yung isang patay na tao, kahit saktan mo yan, di ba? Sampasalin mo yan, hindi na yan magre-react. No? Hindi na siya magre-react. Ganun po ikino-compare nitong si David ang kanyang sarili kapag hindi siya tinugon ng Diyos. Grabe naman yun. So, ibig sabihin nun, di ba, para dito kay David, kapag hindi siya pinansin ng Panginoon, yun na yung end ng kanya pong
buhay. No? Kasi ganun naman talaga, di ba mga kapatid? Kapag malayo yung isang tao sa Panginoon, ano pang saysay ng buhay niya? Di ba naisip ko nga, di ba na, mga tao, nagkukumahog po sila sa lahat ng mga bagay na makamundo kaysa sa spiritual, yung iba, ano. Pero anong may dudulot nun? Anong may bibigay nun? Di ba? O sabihin na natin, comfort, kasiyahan, di ba yung mga, pero ang tanong doon, magtatagal ba yon? Kasi sa ayaw at sa gusto ng tao, papunta, nagdo-journey kasi tayo sa buhay na ito. Di ba? Nagdo-journey tayo patungo doon po sa eternal life. At mapalad tayo kung buhay pa tayo, no? Hanggang sa dumating po yung Panginoon, kasi hindi naman po natin alam, 'di ba, kung kailan po siya, 'di ba, darating. Pero anong saysay ng mga pinagpapaguran ng mundo, 'di ba? Makamtan man niya yung lahat dito sa mundo. Pero kung hindi siya nag-i-invest doon sa kanyang spiritual, 'di ba, na buhay, yung buhay na eternal na ino-offer po ng Panginoon, anong saysay ng buhay? 'Di ba? Wala. Mas maganda yung mamatay na may hope. 'Di ba? Mas maganda yung mamatay na may kasiguraduhan doon sa pangako ng Lord. Kasi totoo man o hindi, ayon sa sinasabi po ng iba, at least you live your life according doon po sa nais po ng Panginoon. No? Wala naman tayong nakita na namuhay sa nais po ng Panginoon na napasama ang buhay. Nakakita na po ba kayo? Lahat napabuti Yung drug addict, di ba, na nabago po yung buhay. Umayos yung itsura, umayos yung kinabukasan. Di ba? Umayos lahat sa kanya. No? Lahat ng mga binabago, lahat ng mga nagnanais, di ba, na magpabago po sa Panginoon at lumakad doon sa nais po ng Panginoon, napapabuti po yung kanyang buhay. Pero we heard also many testimonies na doon po sa mga sumusuway, lalo po silang napapahamak. So sabi dito, pakinggan mo sana ang paghingi ko ng saklulo. Sino yung nananalangin na katulad? Sino sa atin yung nananalangin na katulad po nitong si David? He is not commanding God. Lord, gawin mo to sa akin. Ganito po yung gawin ninyo. Di ba? Bigyan nyo po ako nito. Bigyan nyo po ako nito. Di ba? May mga ganun na prayer na tinuturuan ang God kung ano yung dapat niyang gawin. Pero si David, hindi. Iba yung pattern. Iba yung iba yung pamamaraan. Di ba, ng kanyang prayer? Sabi niya, pakinggan mo sana ang paghingi ko ng saklulo. It is a request. Pakinggan mo sana. Have you ever experienced yung humingi po ng saklulo or yung humingi po ng tawad, no? Humingi ng pabor, sa ibang tao. Yung nagpapakumbaba. Di ba? Wala tayong nakita na humihingi ng pabor na taas. May mga ganun may mga ganung mga tao, nakakainis po yun, no? Pero yung isang tao mapagpakumbaba na humihingi po ng saklulo, maaantig yung puso mo maaantig yung puso. Di ba doon sa tao na yon, at sigurado makakatanggap po siya, di ba, ng hinihingi po niyang saklulo. Kapag itinataas ang kamay ko sa iyong banal na templo, pakinggan mo sana ang paghingi ko ng saklulo kapag itinataas ang kamay ko sa iyong banal na templo. So yung pagtaas ng kamay, kahit sa kapanahunan po nila, it is a sign of submission, diba, sa Panginoon. Hindi lang siya basta decoration of anything, diba? Hindi lang siya kahit sa pag-awit, diba? Kahit sa pananalangin, kahit sa kapanahunan po nila, ganito na po yung gesture nila, no? It is a gesture of submitting or submission, 'di ba, sa
sa Panginoon. So si David, alam natin na kapag nananalangin siya doon sa templo, itinataas po niya, di ba, yung kanyang kamay. At ito yung kanyang sinasabi, pakinggan mo sana ang paghingi ko ng saklulo kapag itinataas ang kamay ko sa yung banal na templo. Yung iba kasi na hihiya, di ba, na magtaas ng kanila pong mga kamay. Pero it is a sign of submission. It is a gesture, di ba, of submission sa Panginoon. Huwag mo akong ibilang sa mga masasama na pawang kalikuan ng mga ginagawa. So, mayroon siyang description po dito about kung sino po yung masama, diba, ano ba yung kanilang ginagawa. Sabi niya, puro kalikuan po yung kanilang ginagawa. Huwag mo po sana akong ibilang. Huwag mo akong ibilang, Lord, sa mga masasama. Sabi niya, kasi kapag hindi mo ako dininig, parang patay na ako. Sino ba yung mga hindi mo pinapakinggan? Yung mga masasamang tao. Wag naman po sana, 'di ba? Wag mo akong ibilang sa mga masasama, no? Napawang kalikuan ng mga ginagawa. Kung magsalita'y parang mga kaibigan. So may description si David tungkol sa masamang tao dito. Yung masamang tao, sabi niya ay pawang kalikuan yung ginagawa. Bawang kalikuan, hindi nila pinipiling maging tama yung kanilang ginagawa. Lahat ng kanilang mga ginagawa hindi straight, puro kalikuan, no? Puro hindi tama, no? Hindi nami-miss nila yung target, no? Laging ganon, no? So sabi dito, at hindi lang yon, ano pa yung mga karakter ng mga masasamang tao, sabi dito, kung magsalita ay parang mga kaibigan, ngunit sa puso'y may pagkamuhing taglay, plastic, parang, alam mo yan, yung masaya, beso-beso dito, beso-beso doon, kamay dito, kamay doon, parang mga kaibigan, close, di ba? Close yung mga tao na ito, pero sa totoo lang pala, hindi, sapagkat sabi dito, yung puso nila ay may pagkamuhing taglay. Alam mo yun, may masama palang laman yung kanilang mga puso. Kaya after ng mga ganong mga gathering, iba na yung pagtingin, iba na yung ginagawa nila. Iba na yung whether man na alam mo yun, yung sinisiraan nila, 'di ba, sa iba yung kanilang alam mo yun, kinamumuhian. Yung alam mo yun, hindi marunong humarap doon sa kung ano yung tama. Kasi nga masama sila, di ba, ng mga tao. Yung, gusto niyo po bang magkasama yung mga ganong klase ng tao, yung plastic, di ba, na hindi sasabihin sa harap-harapan. Minsan galit kasi sa mga prangka, diba? Pero mas maganda na yung prangka kaysa doon sa plastic. Parehas na piyon, no? Prangka kaysa doon sa plastic. No, kasi yung plastic na tao, parang okay siya pagkaharap mo, pero sa totoo pala, hindi. Masama pala yung kanyang puso. May pagkamuhi pala, nataglay, yung tao po na ito na kahit yung pagkukwento, diba, ng kahinaan ng iba, or yung pagkukwento ng kasiraan, di ba, ng iba. Sabi dito, gawain po yung ng masama. Gawain yun ng mga masamang mga tao. At ayaw ni David ng ganon, no? Ayaw niya na, alam mo yun, bakit David, may ginagawa ka ba? Pero hindi. Ayaw niya, kahit sa buhay niya, ayaw niya na ganito po, yung maging kahihinatnan po niya. So kung magsasalita tayo, dapat yung truth. Magsasalita tayo, wag na sa ibang tao. Mahirap din kasi, di ba, kapag iprinang ka, di ba, doon sa tao, no? Pero mas maganda na yun kaysa doon sa tinitira po natin, di ba, ng patalikod, yung ibang mga tao, no? Sabi dito, parusahan mo sila sa kanilang ginagawa, pagkat mga gawa nila ay pawang masasama. So we can understand itong si David, mga kapatid, kasi kahit naman din tayo, may mga instances na ganito din yung human din lang naman siya,
At ito yung mga request din ng mga human na kapag nahihirapan ka ng tumingin doon sa ginagawa ng masamang tao, you will request talaga sa Panginoon na, Lord, parusahan mo tong tao na ito, 'di ba? Baka sakaling magbago siya. 'Di ba? Sa pagkat ang gawa nila ay pawang masasama. Sino po sa atin yung yung natutuwa sa mga masasamang nakikita? Wala, 'di ba? Lahat tayo gusto natin mabuti palagi yung nakikita po natin. At hindi tayo natutuwa doon po sa mga ginagawa ng masama. Ganon din po itong si David. Anong pwede mong anong po pwede mong hingin sa mga masasama na magbago sila? Kapag hindi sila nagbago, syempre, nananalangin itong si David, marahil matagal na rin niyang ipinapanalangin yung mga ganitong klase ng masasama. Kasi hindi po sila nauubos, di ba mga kapatid? Hindi nauubos yung masama. kahit kailan hindi talaga mauubos, di ba, yung masama. Anong po pwede mong ipanalangin doon? Minsan, maging aware din yung mga mananampalataya sa kanilang mga ipinapanalangin. Yung paano mo nga yun ipapanalangin, di ba? Kung ang business niya ay sabong, yung mga ganon, ang business niya ay sugalan. Pwede mo ba yun ipanalangin na, Lord, i-bless mo po yung business niya? Kasi para marami pang manok yung mamatay, marami pang sugarol yung malulong, 'di ba, sa bisyo, mawalan. Para napakahirap noon. 'Di ba? Napakahirap na sitwasyon noon kahit doon sa mga illicit, 'di ba, na mga relationships na kunyari nagkaanak, yung dapat hindi naman magkaanak sila kasi hindi naman sila mag-asawa. Paano mo Paano mo ipapanalangin yung ganong klase, 'di ba, ng relasyon? Napakahirap na natagpo po 'yon, or I don't know if you already experience yung mga ganong mga klase po pero dapat dapat magkaroon talaga ng wisdom din ang bawat isa when it pertains to prayer, 'di ba, sa Panginoon. Yung alam mo yun, yung hindi na nga uma-attend, mga kapatid, 'di ba? Hindi na nga inuuna yung Panginoon. And we always kept on praying to bless these people. Yung mga ganun, parang sinasabi siguro ng Lord, alam mo, hindi blessing yung kailangan. parang ganun siguro, dapat makita din po natin that even in our prayers, 'di ba, sa Panginoon, hindi naman ito mag-go against doon po sa kanyang will. Kaya kung mananalangin po tayo kahit sa mga prayer meetings po natin, mga kapatid, maganda na alamin po natin lahat. Kasi minsan may mga nananalangin, babae yung pinapanalangin, lalaki yung sinambit. 'Di ba? Kasi may mga pangalan naman na babae, pero lalaki sila. 'Di ba? May mga pangalan ng lalaki na alam mo yun, parang babae. Kahit doon sa mga ganong mga klase ng error, 'di ba, maganda na itinatama din, no? Kasi ang Lord naman din po natin, 'di ba, kahit nalalaman naman din po niya, maganda rin na lagi po tayong handa when it pertains, 'di ba, sa atin pong mga panalangin. Sabi dito, parusa sa kanila ay iyong igawad, ibigay sa kanila ang hatol na dapat, no? Kung ako kasi yung hahatol, Lord, 'di ba, talagang matindi yung hatol ko, no? Kasi ito yung nakikita ko, pero ang paghatol kasi ay nasa iyo, no? Kaya yung alam mo yun, yung kahit sa mga ganitong mga bagay, pinagkakatiwala po niya, 'di ba, sa Panginoon. Verse 5, mga gawa ni Yahweh ay di nila pinapansin. So, binigyan tayo ng description nitong si David ng tungkol sa isang masamang tao. No? Tungkol sa isang masamang tao, no? Na maganda rin na makita po natin dito para maiwasan din po natin yung mga ganitong klase ng tao, no? Sabi dito, mga gawa ni Yahweh ay di nila
pinapansin. Mabubuti niyang gaway, ayaw intindihin. Mabubuti niyang gawa, ayaw nilang intindihin. Kasi kung iintindihin lang nila, makikita po nila, yung mga gawa po ni Yahweh ay kahanga-hanga. No? Ano ba yung mga gawain ng Panginoon? Every time we open our eyes, nakikita po natin yung yung gawa ng God, 'di ba, yung mercy, 'di ba, ng Lord. Pagbukas pa lang natin ng mga mata po natin, anong gawa ng Lord? Buhay, binigay niya sa atin. 'Di ba? Papasalamat tayo sa Panginoon kasi nakikita pa natin yung mundo, sunlight. 'Di ba, nandiyan, nakikita natin yung liwanag. We can be able to eat. 'Di ba? Yung alam mo yun, may provision na ibinibigay niya. Kung isa-isahin lang talaga natin yon, talagang mahihiya lang talaga ang bawat isa sa atin, sapagkat napakabuti ng Diyos po na ito, no? Yung hindi natin binabaliwala yung mga provide na niya sa bawat isa po sa atin. Pero yung masamang tao, hindi niya yan pinapansin, walang halaga sa kanya. 'Di ba, kahit magising siya, hindi man lang siya magpasalamat sa Panginoon. Kahit na anong ginagawa niya, kahit kumakain siya, wala man lang pagpapasalamat sa Panginoon. Napakasama lang talaga na tao yung ganon, no? Sabi dito, kaya't sila'y kanyang pupuksain at hindi na muling pababangunin. Kaya't sila'y kanyang nakita ni David din sa tanang buhay din po niya, na yung mga masasama, di ba mga kapatid, hindi naman talaga yun nagpo-prosper, di ba, ng matagal sa Panginoon. Nakita niya na pinupuksa po ito, di ba, ng Diyos, no? Sabi dito, hindi na muling pababangunin, no? 6, si Yahweh ang dapat purihin. Si Yahweh ang dapat purihin. Dininig niya ang aking mga daing. So kung titignan po natin yung mga duration po ng mga writings po na ito, marahil hindi po siya isinulat ng isang araw lang. Yung alam mo yon, yung siguro sa panahon natin ngayon, no, pwede nating sabihing journal siya or diary. Itong mga sinulat po nitong si David, alam mo yun. Meron akong kanta dati yung tungkol sa buhay ko. Hindi yun isang hindi lang yun isang araw lang, kundi taon po yung lumipas, no? Nag-compose ako ng isang siguro yung dalawang stanza, tapos yung chorus, tapos inintay ko pa ng matagal na panahon bago isinulat ko yung pinaka dulo noon, kasi tapos na ako sa pag-aaral, 'di ba, yung mga ganon. Ganon din itong nakikita po natin dito po kay David, no. Sabi niya na kanina nanalangin lang siya, pinag-aaralan po natin yung kanyang panalangin, pero ngayon sabi niya, dininig niya ang aking mga daing. Dininig niya yung aking mga daing. Ang sarap ng feeling nun, 'di ba mga kapatid, kapag yung alam mo yun, na nawalan ka ng bigat kasi dininig ng Diyos yung iyong pagdaing. Dininig niya yung iyong mga panalangin. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag, tiwala ko'y sa Kanya nakalagak. No? Tiwala ko sa Kanya'y nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awiti, pinasasalamatan ko siya. So kung kanina nakikita po natin yung burden nitong si David tungkol sa mga masasamang mga tao na nai-encounter po niya or na-encounter niya sa kanya pong buhay. Pero dito sa verse 6, makikita po natin na nagsasaya na itong si David sapagkat yung kanyang mga daing ay dininig po ng Panginoon. So anong magiging response niya ulit dito sa tagpo po na ito? Sabi niya, yung mga awitin ko, 'di ba, ay awit ng pasasalamat
sa kanya. No? Hindi po pwedeng hindi ko yun ipagpasalamat sa Panginoon, no? Isusulat ko talaga siya, 'di ba? Gagawin ko talaga siyang awitin. Kasi kapag inaawit, 'di ba mga kapatid, mas madaling i-memorize kasi 'Di ba kapag inaawit siya, mas alam mo 'yun, mas madali, 'di ba, na hindi makalimutan, no, kapag isinatitik po ito, 'di ba, sa pamamagitan na isa siyang musician, 'di ba, mahilig po siyang umawit, 'di ba, sa Panginoon. Kasi kung mahal mo, 'di ba, yung Lord, imposibleng hindi ka makakapagsulat ng patungkol sa kabutihan niya. 'Di ba? Tungkol sa kabutihan niya sa buhay natin. So kung isusulat din po natin, sabi natin hindi tayo composer. Bakit? Alam ba ni David na magiging kapakinabangan yung kanyang mga isinulat sa kapanahunan natin ngayon? Nagsulat lang siya ng tungkol sa buhay niya. Nagsulat lang siya tungkol sa kanyang mga struggles na kinakausap niya. Panalangin po ito na ginawang awitin. 'Di ba? Yung panalangin po niya isinulat po niya, 'di ba? At ginawa po niyang awit. Ano din po yung magiging title, marahil title, 'di ba, ng ating awit, no, sa buhay kung tayo po ay magsusulat din ng isang panalangin na katulad po ni David. Ano yung iisipin nyo? So, habang hindi pa po tayo tapos, di ba? Kahit kahit 4 lang na stanza, di ba, yung pwede nating i-share siguro ng isang panalangin, na katulad na ito, na pwede nating gawing awitin din, di ba, ng buhay natin. So, yun po yung ating i-share po mamaya, kung magsulat po tayo ng isang panalangin ng patungkol po sa buhay natin na binabanggit natin or babanggitin natin sa Panginoon. Kahit 4 na stanza. Yung 4 lang na sentence. Yun, 4 na sentence. So, yun po yung ating i-share mga kapatid mamaya. Sabi dito, iniingatan ni Yahweh ang kanyang sambayanan, siya ang kanlungan ng kanyang haring hinirang. Siya ang kanlungan ng kanyang haring hinirang. Iligtas mo, Yahweh, ang iyong bayan. No? Ang mga sa iyo ay iyong basbasan. Alagaan mo sila magpakailanman tulad ng pastol sa kanyang kawan. So kung titignan natin ito, 'di ba? Ulitin natin na natignan, nakikita po natin yung isang David na humihingi po ng saklolo sa Panginoon, no? Tungkol sa buhay niya at tungkol doon sa mga masasama na mga tao. So hinihiling ni David yung sa buhay niya, sa mga masasamang mga tao, tapos dininig ng Diyos yung kanyang karaingan, tapos ngayon hindi mawawala sa isang haring katulad po niya, ipanalangin din yung kanyang mga kababayan, or sabi dito yung sambahayan. Iniingatan ni Yahweh ang kanyang sambayanan, siya ang kanlungan ng kanyang haring hinirang, no? So kumpleto po yung hindi lang siya nag-focus sa kanyang family, yung mga ganun ba. Tayo kasi minsan puro pamilya yung ating sinasambit, 'di ba, sa ating mga panalangin. Pero si David, siya, kita natin na occupy po niya, 'di ba, yung lahat. Pinanalangin niya yung lahat, kahit yung sambayanan, 'di ba? It is just a part of all his writings. Pero dito po sa 28, yun po yung ating nakita. So, it is also our turn, siguro, 'di ba mga kapatid? Kahit 4 lang na stanza,
'di ba, na maaaring pwede nating pagsama-samahin at gawin ding awitin, 'di ba? Malay natin may mga ganong masasama sa kwento, 'di ba, ng atin pong kasaysayan. So yun po mga kapatid ang ating yung ating lesson at Inay Nympha. Erev Tov po.